Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. Explain ko po muna po ang unang pag-aaralan po natin. Koto ni natteiru. Koto ni natteiru. Hay. Kino-conjugate po siya as okonawareru koto ni natteiru. So, verb ru or negative form po ng verb nai, doon po i-conjugate ang koto ni naru. Ano po? Hay. So, ang katumbas po ng koto ni natteiru sa Tagalog ay nakatakda na. O kaya naman, ibig sabihin. O kaya naman, mangyayari ang. At iba pa po, depende po sa sentence. Magbabago po ang translation nito sa Tagalog. So, about po sa explanation ng grammar na ito po ang aking naging explanation. Ginagamit ito kapag ipapahiwatig na may itinakda o may patakaran o kaya naman utos o gustong ipahiwatig ang katotohanan. Hay. At syempre ginagamit kapag second and third person ang gumawa ng patakaran o kaya naman ng utos at iba pa po. Ano po? So, kung yung patakaran na yon or yung utos na yon ay nanggaling sa atin, tayo ang gumawa, or yung utos ay nanggaling sa atin, hindi po natin ito maaaring gamitin, itong grammar po na ito. So, be careful po guys. Hi, so ang una po natin na example sentence ay mapupunta kay Carmelito-san. Carmelito-san, maaari po kayo mag-unmute. Start po sa asu. そうです。明日からですね。お願いします。 asu から。asu 新しい企画についての会議がわかることなってる。はい。明日、新しい企画についての会議が行われることになっている。Hay. Yung aso po guys, sa lower level po, asta po ang pagbasa po niya. Ano po? Pero pag so, nandito. Pag high level na po, pag medyo advanced level na po, magiging aso na po ang pagbasa po niya. So, like business Japanese, aso po. Hindi po sila masyado gumagamit ng terms na ashita. Somebody po gumagamit din po ng ashita. Hindi naman po mali. Pero, alam nyo na po, sa mga business, pataasan po ng knowledge. Hindi ko po kasi naririnig yung aso na word. Ashita talaga yung lagi ko naririnig. Kasi, formal form po kasi po ang aso. Kaya pala. So, pag casual form po, kalimitan po, ashita. Ganyan po ang sinasabi po. Ngayon, pag formal form, business talk, aso na po ang paggamit ng ashita. Wakarimashita. Hay. Yung okonawareru koto ni natteiru, ang ibig po sabihin niya po sa Tagalog is nakatakda ng magaganap. Okonawareru means magaganap. Koto ni natteiru means nakatakda ng. Ano po? So, Carmelito-san, paano nyo po siya i-express in Taglish or sa sa salita po natin? Para po sa kapwa natin. Tomorrow there will be a meeting about a new project. So des. Hay, tumpak po yung pagkakatranslate nyo. Hay, nag-aalala po ako kasi sinasabi nyo, Atarashi kasi so bagong project. So des. Kikako is project, So tapos des. kaigi is meeting kasi. So des. Kaya pag ginawa po siyang Tagalog, magiging ganito po. Ano po? Hay, so tingnan po natin word by word. Asu, bukas. Atarashi, bagong kikaku, proyekto ni tsuite, tungkol sa no kaigi. Kaigi ga ang pagpupulong. Hay. Okonawareru koto ni natteiru. Tulad po ng na-explain ko na po kanina, magiging nakatakda ng magaganap po. Ano po? So, pag pinagsama-sama po ang mga salitang yon, magiging ganito na po ang sentence. Bukas, nakatakda ng magaganap ang pagpupulong tungkol sa bagong proyekto. Hay. Sa Japanese,
明日新しい企画についての会議が行われることになっている。はい。So, perfect na perfect po yung pagkakatranslate ni Carmelita-san in English. Hay, kahit hindi po ako magaling mag-English, naintindihan ko. Arigatou gozaimasu. So, meron pa po tayong isa pa pong sentence. Carmelita-san, ganbaro. Onegai shimasu. Yung next po, yung kondo. Hay. Kondo o Osaka ni tenken suru koto ni narimashita. Hay. Tenkin po, hindi po tenken. Ay, tengen? Tenkin. Tenkin suru koto ni narimashita. So des. Kasi po guys, pag sinabi pong tenken, kailangan niyang i-examination. So, medyo iba na po yung meaning niya po. Kaya, ingat lang po tayo po sa pagbasa po. Tenkin. Hay. So, babasahin ko naman po. Kondo, Osaka ni tenkin suru koto ni narimashita. Hay. Yung tenkin pong sinasabi po, yan po yung lipat ng lokal ng pagtatrabahuhan or lumipat ng lugar. Lumipat ako. Pwede po natin gawin na lang. Instead pong lokal, pwede po natin baguhin as lugar. Hay. So, tenkin means lumipat ng lugar ng pagtatrabahuhan. Hindi po yung paglipat po ng company, kundi yung lugar ng pagtatrabahuhan po. So, parehas lang pong company. Pero, halimbawa, from Osaka, sasabihin kayo, pumunta ka dun sa Tokyo branch. So, ang tawag po sa gagawin yung yon is tenkin, paglipat ng lugar ng pagtatrabahuhan. So, mas maganda po lagyan po actually po ng sa loob ng company. Ay, pero masyado na po kasing mahaba. So, hindi ko na po linagay. So, Carmelita-san, yung koto ni narimashita is nakatakda nang lumipat ako ng lugar ng pagtatrabahuhan. Ito po yung tenkin suru koto ni narimashita. So, dadagdagan po natin ng kondo at Osaka ni. Paano nyo po siya sasabihin in your word po? English. Pwede rin po English. Basta I'm po going, parang kung sa English pa, I'm going to transfer in Osaka soon or lilipat ako sa taktang panahon. So, lilipat ako sa Osaka sooner or later, parang gano'n. So, sa susunod. So, hindi po natin alam kasi kung wala pang nakataktang oras na paglipat. Yung kondo po kasi sa susunod, kumbaga. So, maaring sooner, maaring later. Pwedeng bukas, pwedeng makalawa, or depende. So, des. Arigatou gozaimasu. So, tingnan po natin guys po ang kada salitang ginamit po dito. Kondo means sa susunod. Dinagyan po natin ng po kasi ang sentence po natin is mashita form. So, ibig po sabihin, keigo po siya. Keigo no teini form po siya. So, linagyan po natin ng galang po. Then, Osaka ni sa Osaka. Tenkin suru. Lumipat ako ng lugar ng pagtatrabahuhan. Koto ni narimashita. Nakatakda ng. Hay. So, nakatakda na, pero hindi alam kung kailan. Tulad po ng sinabi ni Carmelita-san po. So, pag pinagsama-sama po ang salitang ito, magiging sa susunod po, nakatakda ng lumipat ako ng lugar ng pagtatrabahuhan sa Osaka. Hay. Actually, hindi po ako masyado dito. Parang kakatiro pa po ako. Parang feeling ko po hindi maganda yung pagkakatranslate ko. Hay. Guys, sa magaling po mag-construct po ng salita. Guys, paglilipat ng branch lang po ba siya? Pwede pong kahit hindi po branch, basta iisa lang po yung company. Halimbawa, mapupunta lang po siya sa head office. Hay, nung company nila, tenkin pa rin po ang tawag doon. Hay. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025,
May free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.